Oh, eto po. Speaking of Jaime Santiago, mga kababayan, ayan, NBI ready to lead forensic expertise, no, in missing sabungero, mga bossing. Eto na po. Lipat na po tayo dito, no. Nakakapagod si Roque, puro kabakla, kabalbalan. Ngayon, no, mga kababayan, alam naman po natin na ang DOJ ay naghahagilap po na actually pumunta pa nga po ng sumulat pa sa Japan para po doon sa tulong na hinihingi nila na humihiram ng gamit upang makita po yung ilalim ng Taal Lake. Kaso ho, may advisory ang PBOX, mga bossing. Sabi ng PBOX mukhang may posibilidad. Ito, mukhang may posibilidad na pumutok ang Taal. Hindi ko lang alam kung na-tsempo lang ba yan or alam niya na, or baka may sabihin mo naman ganyan kasi baka magsaliksik na daw, baka may makita or whatever. Di ba? O yan, Taal update daw. Taal Volcano update, naglabas ng abiso patungo sa pagtaas ng seismic energy mula sa Bulkan Taal. Anyway, yan po ang balita ng PBOX. Paniwalaan po natin, mag-ingat po. Ngayon po, mga bossing, ito na po ang NBI. Nakikipagtulungan na din po, mga bossing. Kasi 4 na taon na din po ito. No? Hindi naman po hahayaan na walang mangyari o makatulugan or puro ganyan lang po, mga bossing. Ngayon, ang gobyerno po umaaksyon. Ang NBI makikipagtulungan na sa DOJ. Magpapadala sila nung mga volunteer. Nung mga magigiting at magagaling nilang mag-imbestiga, mga kababayan. Ayan, sabi dito, the National Bureau of Investigation is ready to lend, magpahiram ng forensic nilang expertise in the case of the cockfight enthusiasts or sabungeros who went missing from 2021 to 2022. NBI Director Jaime Santiago said Monday. Ito daw po ang mismong sinabi po ni NBI Director Santiago. Sabi ni Chessmaster, timing ang warning magkano kaya? Yan, hindi ko po kayo masisisi kung naiisip niyo po yan. Kasi ganun din po ako no? Yun din po ang naisip ko. Sakto naman yung warning. Sakto, puputok na naman. Pero sabi nga ho, mag-ingat, no? So, doblehin ang pag-iingat. Lalo na po yung mga nakatira sa paligid niyan. Sabi po ni NBI Director Jaime Santiago, yes, I am volunteering kung kailangan nila ng forensic expertise, namin. I am very willing na i-extend ang aming forensic expertise. Paano kapag sinabi ng PBOX? Wala nga, bawal nga. Hindi kayo pwedeng lumapit dyan. Sabi ni Siena 313 body, palagay ko there is something fishy sa warning ng PBOX, no? Hopefully not, or else walang hustisya sa mga sabungero kung totoo man. Sabi, Julie Dondon Patidongan or alias Totoy, one of the accused in the case, previously said that the bodies of the 34 missing sabungeros were buried in Taal Lake. Yun nga po. Ang pagkakakwento ho, mga kababayan, is tinalian yung paa, itinali doon sa sako na may lamang buhangin para hindi po lumutang. Ang nakikita ko naman po dyan, mga bossing, sabi ko nga nung mga una, is baka wala nang makita dyan, baka mahirapan na. Kaso sabi ng mga eksperto, hindi daw imposible na meron pang mga nakikitang mga labi. Tapos ayan, nagtutulungan na po NBI, DOJ, para po sisirin yung yung lugar ho na yun, mga bossing. Diba? At ito pa, ako po, mga bossing, ako po naniniwala, mga bossing, na si General Torre pala ang nagpaumpisa nung investigasyon na yan. Napanood ko yun Sabi, kay General Torre nag-umpisa yung investigasyon na yan. Kumbaga, merong silang witness na. Yun nga si alias Totoy. No, kundi ho ako nagkakamali. Biruin mo talagang yung isang general talagang gustong may ma-resolve
lahat ng mga kaso na hindi nare-resolba, lahat ng kaso na nakatiwangwang, buksan natin, tingnan natin, tuloy natin. May something kaya na nag-erupt ang Taal para hindi matuloy ang pagsisid. Yun din ang iniisip ko. Pero wag nyo naman pong, kumbaga, dumepende doon sa iniisip namin. Maaring malaki po ang tsansa na mali kami, no? At tama po yung PBOS na may magaganap na pagsabog. Dahil po kung kami paniniwalaan nyo, naku po, tapos pumutok yan, baka masisi nyo pa po kami, no? Mas ano pa din po yung PBOS. Yung sa amin naman po, naiisip lang namin kasi saktong-sakto sa mga pangyayari. Sabi dito, witness Totoy in missing sa Bungeros case under police protective custody na po, mga kababayan. Ayan, protektado na si alias Totoy. Manila, Philippines self-proclaimed whistleblower alias Totoy is now under the protective custody of the Philippine National Police. The agency confirmed Monday, July 7. PNP Chief General Nicolas Torre III said at a press briefing that Totoy, identified as Julie Patidongan in media report, had given statement to the police before he appeared in public interview. Nagtutulong-tulungan na po, mga kababayan. Aba, kawawa naman kasi yung kapamilya, kawawa din po yung mga nawawalang mga sabongero. Kung ito po ay tutungangaan. Natungangaan na nga po nung dating administrasyon, mga bossing, at least dito po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po ng humihingi ng hustisya, ayan po ang nangyayari, no? Tinitingnan kung yung mga kaso dati, bakit sinarado, kagaya ng kay Kibuloy, hindi kaya dahil nasa home court nila. Ito, matagal na din po, 4 na taon na natunganga. Tunganga na to sa loob ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, ito, inuumpisahan na po, no? Yan po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Lahat po kumikilos except sa Vice Presidente. Sa bagay, may pagkilos naman ng Vice Presidente. Lumabas ng bansa, sumigaw po ng bring him home. Ang nakikita ko na lang po dito, mga bossing, bukod sa Senado at sa Vice Presidente, lahat po kumikilos upang ang ating bansa po ay patuloy na makaangat, no? Patuloy na bumalik sa ibabaw. Yan ho, mga kababayan. Tulong-tulong mga kapulisan, tulong-tulong po ang mga otoridad, tulong-tulong po ang gobyerno. Mga boss, chief, amo, sir, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag kalimutan, 1,200 viewers, huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-share nitong ating live stream. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.